Hindi alam ng bobo na bobo siya. They are only about ano yung mga eka and local armed conflict and local there eka. Maayong adlaw kaninyong tanan ug hinaot nga anaa kamo sa maayong panglawas karong adlawa. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Bakit ba ang dami-daming mga politicians, mga lawyers na bilib dito kay Sara Duterte? Bukod sa pagbilib nila kay Digong Duterte, ngayon naman, itong mga taong ito na hindi mo naman masasabing walang pinag-aralan, hindi mo naman pwedeng sabihin mga bobo, pero ang nakakapagtaka, sobra ang laki ng tiwala nila kay Sara Duterte. Wala sila kung anong gusto nilang sabihin. Basta ako, ang sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. 庄户国家主席Xi Jinping Nauna na ang kinwestiyon ng grupong akbayan si VP Duterte hinggil sa unay pagiging tahimik nito sa usapin sa West Philippine Sea. Yes, no comments. I think comprehensive na yung statement ni Congressman Paulo Duterte about me and the West Philippines. Sobra ang paghanga nila kay Sara Duterte na hindi ko talaga maintindihan. Minsan narinig ko na nga kay Attorney Salvador Panelo na merong mga blind followers itong si Digong Duterte na naki-carry over naman yung paghanga at pagsuporta dito kay Sara Duterte. Bakit ako nagtataka? Kasi, ano ba ang nakikita nilang galing, talino, at mga nagawa nitong si Sara Duterte para hangarin nila na maging presidente ng Pilipinas? Hindi ko makuha yan. Ang mga lawyers, ang mga politicians, at iba pang mga personalidad na kumahanga at nangangarap at sumusuporta dito kay Sara Duterte para maging presidente pagdating ng 2028. Kung maalala nyo, itong si Ambassador of Jesus Christ na si Cayetano. More than being Alan Cayetano or a senator, a former Secretary of Foreign Affairs or former Speaker or Congressman, I believe I'm an ambassador of the Lord Jesus Christ. Diba? I'm an ambassador of the Lord Jesus Christ. Diba? I'm an ambassador of the Lord Jesus Christ. Diba? I'm an ambassador of the Lord Jesus Christ. Diba? I'm an ambassador of the Lord Jesus Christ. Diba? So, Sinabi pa niya na kung bakit kayo gigil na gigil dito sa impeachment case ni Sara Duterte. Talunin nyo na lang siya sa 2028. Ganyan kalaki ang paghanga nitong si Alan Peter Cayetano kay Sara Duterte. Ganyan kalaki ang paghanga. Dapat may impeachment pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ayaw natin maging presidente si Vice President Sara, talunin nyo na lang sa 2028. Wow. Hindi naman siya isang pangkaraniwang tao na sinasabi ng mga hindi sumusuporta kay Sara Duterte na itong mga DDS ay mga mahihina ang ulo, mga bobo. Ayoko manggaling naman sa akin yan. Nagtataka lang ako, ano ba ang katangian talaga nitong si Sara Duterte para i-push ng maigi ng mga blind followers at magpakita ng sobrang paghanga. Ano ang meron para i-push nila itong si Sara Duterte na maging presidente? Ano ba ang pinakita nitong si Sara Duterte? Nakagalingan at katalinuhan, sipag at iba't iba pang katangian ng isang magaling na presidente. Itong sina Cayetano, Marcoleta, Attorney Baligod, Attorney Medialdea, Attorney Delgra, kaya mo na si Robin Padilla. Understood na yan. Itong sila Panelo, Bello, Dulay, etc. Iba't ibang mga personalidad na hindi naman sila basta-basta.
na mga tao. Sila yung mga learned, sila yung marurunong. Hindi ko talaga makuha yan. At itong si Sara Duterte, nag-declare na siya na ang kanyang magiging abogado sa kanyang impeachment case ay sina Fortun at yung Narbasa Salazar Law Office to defend her case diyan sa impeachment na magiging trial, na impeachment na sa tingin natin ay mauuwi na sa trial. At alam nyo ba, 16 lawyers under dito kay La Fortun at Narbasa Law Firm ang nag-enter ng appearance na magiging part ng defense team para diyan nga sa impeachment case ni Sara. Isipin nyo 16 lawyers from 2 law firms ang kanyang magiging defender diyan sa kanyang kaso. Ang issue rito, mga kapatid, mga kababayan, hindi ba ito isang patunay lang? Hindi ba ito isang patunay na talagang corrupt? Na walang hindi makakaiwas si Sara Duterte sa issue ng korupsyon. Dahil dito pa lang, para kumuha ka ng ganitong mga pangalan na law firm para magdepensa sa'yo. Hindi ba isang patunay na ito na talagang corrupt siya? Paano mong ma-afford itong ganito na law firms at 16 lawyers magdidepensa sa'yo under those law firms? Hindi ba? Isa siyang public servant, mga kapatid, mga kababayan. Tapos kukuha ka, magpapasikat ka na malalaking pangalan na katulad ni Fortun at Narbasa. Gagawin mong lawyer dyan sa impeachment case mo. Isa kang public servant na ang isang issue sa'yo ay korupsyon. Isang issue sa'yo, korupsyon. Ang hindi maipaliwanag na yaman na itinatanggi mo na sobra-sobrang pagdepensa mo. Pagkatapos, kukuha ka ng mga expensive lawyers. 16 lawyers under these 2 firms ang nag-enter na ng appearance nila. Paano mo ngayon sasabihin na hindi totoo na ikaw ay isang corrupt na public servant? Dito pa lang, obvious na. Isa na naman ba itong kabobohan na desisyon? Isa na naman ba itong katangahan para para i-display mo na may pambayad ka sa mga lawyers na to? And yet, itinatanggi mo na isa kang corrupt na opisyal. Paano mo ipapaliwanag na itong mga law firms na to ang magdidepensa sa'yo, ang mamahal nito? Tapos sasabihin mo hindi ka corrupt? Sasabihin mo wala kang tagong yaman? Katulad ng ama mo na ang yabang-yabang sa kanyang mga ginawang krimen pero nagpapanggap na mahirap. Ilang beses niya sinabi yan na wala naman daw kayong negosyo, na siya ay umaasa lang sa pension yung sa kanyang pagtrabaho sa gobyerno. And yet, daang milyon ang ginagastos kay Kaufman sa pagdepensa sa kanya doon sa ICC. Hindi ko maintindihan yan kung anong takbo ng utak ninyo mag-ama. Nagsasabi kayong mahihirap kayo, nagsasabi kayong hindi kayo corrupt, and yet, dinidisplay nyo, may pambayad kayo sa abogado, mga tinamaan kayo ng magaling. Kung ako ang nasa prosecution, but I'm sure mabibiring up ito, isa ito sa babanggitin ko na pruweba na ikaw, Sara Duterte, ay isang corrupt na opisyal para ma-afford mo ang ganitong gastos, ganitong kalaking panggastos sa mga abogado. Ang hirap depensa niyan. Sinasabi mo na hindi ka corrupt, and yet kitang-kita dito sa pagkuha mo ng mga abogado, yung pinaka-mamahal na abogado ang kinuha mo. So again,
himayin natin. Ano ba yung ipinakitang talino, sipag, pagiging honest, or yung merong accountability na humarap sa pananagutan niya sa paggasta ng pera ng taong bayan. Ano bang mga katangian meron itong si Sara Duterte? Kaya gano'n na lang ang pagsuporta nitong mga learned people. Bukod dun sa mga ordinaryong taong DDS na mga hanggang ngayon ay mga diehard supporters pa rin ni Sara Duterte. Ano yung kanya ipinakitang dunong sa foreign relations? Pinakitang dunong sa mga problem solving. Katulad ng sinasabi niyang suggestion diyan sa Middle East na ang dali-dali daw magpadala ng eroplano. Hindi niya ba alam ang ibig sabihin ng no-fly zone? Alam mo, napakadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang. Alam niyo ba nung COVID na panahon, madami ang na-stranded na mga tiga Davao City dito sa Manila? Napakadali. Nagkontrata kami ng commercial airline. Sabi namin, isasakay namin sila lahat, babayaran namin kayo using COVID funds. So, ilang beses namin ginawa iyon. At alam niya ba kung ilang milyon ang isasakay niya sa eroplano kung sakali man na i-repatriate niya yung mga or willing magpa-repatriate ang mga Pilipino sa Middle East? Alam niya ba kung ilang milyon yan? Ilang eroplano ang kailangan mong paratingin sa Middle East? Ilan? Hindi yan katulad ng sinasabi mong COVID time na isa, dalawang biyahe lang. Milyon-milyon ang mga Pilipino dyan. At para magsalita ka ng repatriation, willing ba talaga ang mga taong umalis lahat sa Middle East? May data ka na ba kung ilan ang gustong magpa-repatriate? Yan yung mga katanungan na dapat mong sagutin muna bago ka mag-broadcast. Bago ka maggaling-galingan na madali lang magpadala ng eroplano. Unang-una nga, no-fly zone. Saan mo paliliparin yung eroplano? Ano pa yung mga katangian na meron itong si Sara Duterte para sabihin ng mga supporters niya? Para sabihin nila kay Tano, nila Marcoleta na ito talaga yung dapat maging presidente. Ano ba ang mga nagawa niya? Meron na ba? Ano ang nagawa niya bilang Vice President na hanggang ngayon ay pinapakinabangan ng mamamayang Pilipino o ng ating bansa? Ano? Gusto mo bang manalo si VP Sara sa 2028? Yes. Ano po bang paborito yung nagawa ni VP Sara? Yung... Okay po, thank you po ma'am. Thank you. Be what has she done? What has she done in the past year that she's been in office for her to deserve the top post of the land? Her name? I mean, her name. I mean, I can't think. I mean, in terms of her office have been very diligent in trying to project achievements of the office. Para sabihin natin na qualified siya na maging presidente. So, yan ang mga katanungan natin. At sa usaping talino, na sa tingin ko number 1 ito. Kasi encompassing na ito eh. Pag ang isang presidente o ang isang tao ay matalino, yung mga sinabi kong katangian, yung mga una kong sinabing problema or yung mga sinabi kong qualifications, manggagaling dito eh, sa talino. Ano yung mga ipinakitang katalinuhan nitong si Sara Duterte? Kumbinsido ba kayo na meron siya nito? Tingnan natin, ano yung mga ipinamalas niyang katalinuhan na hinahangaan ng mga DDS lawyers, ng mga politiko na gaya nga nila Marcoleta, Cayetano, Delgra, Medialdea at iba pa. Tingnan natin, ano yung mga ipinakita niya.
na makikita natin ang sobrang or makikita natin ang katalinuhan nitong si Sara Duterte. Eto ba? What is your reaction to the statement of Senator Lacson saying that the worst thing that could happen to Senator Bato is to be brought to the custody of the ICC as a sitting senator? Sa tingin ko lang sa lahat ng tao, sa buhay ng isang tao, the worst thing that could happen is magkasakit at mamatay. Kapag wala kang sakit at hindi ka namatay, at buhay na buhay ka pa, kahit nasa loob ka man ng kulungan o nasa labas ka ng kulungan, okay na. Kasi hindi lahat ng tao ba binibigyan ng 70 years, ng 75 years, ng 80 years ng Diyos. Yung iba, lumabas lang, bumili ng itlog, hindi na bumalik sa pamilya nila. So, yan na yung pinaka-worst na mangyari sa isang tao. Ang pandesal, paborito ko, hindi siya, hindi siya ordinaryong palaman. Thank you. Magandang umaga. So, two items lang muna ako sa ngayon today kasi sorry, kailangan ko yung cellphone. Two items lang muna tayo today kasi hinahabol ko yung house hearing kasi kailangan ko kasamahan yung mga kasamahan namin sa UB version. Yung mga kasamahan. Again. Two items lang muna tayo today. Or eto ba? So in your lives, there will be a lot of adjustments that you need to make. Wow. You need to have a plan A, a plan B, a plan C. Because your lives, you do not control your lives. Your lives is under a magnificent God. He will put you where He wants to be in His time and in His will in His time. Our institutions are clearly abused. They are used for personal gain. They are Eto pa. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Right. Thank you. Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping. At eto pa. Bawasan ang hindi kailangang paggamit ng enerhiya tulad ng pag-carpooling, bisikleta, ang pagguho ng lupa, pagkakakuryente, pagtalunod, pagkasira ng bahay, at pagbagsak ng mga debris ay karaniwang epekto ng malalakas na ulan at hangin. Is the good Vice President familiar with the public Wi-Fi program? Madam Chair, yes, it is under the admin. Madam Chair, Yusek Mempin will answer the question. Kasi wala naman yan sa listahan. Wait, sandali andito ba yan? That has nothing to do with the I do not want to answer that question. I do not want to answer that question. Yes, ma'am. Pakita niyo po ba na may hahalin tulad ng iba't ng bansa sa 1981 George Orwell? I do not want to answer that question. Last question. Naniniwala po ba kayo na may gumalaw po ako din impeachment? May gumalaw po na parang money. I do not want to answer that question. Ayan ang mga pagpapakita ng katalinuhan nitong si Sara Duterte. Ngayon, Cayetano, Marcoleta, Medialdea, Delgra at iba pa. Ano ang pinagmamalaki nyo ngayon? Ano ang inyong ipinaglalaban na mayroong katangian itong si Sara Duterte para maging presidente? Ano?
Hindi ko maintindihan yan. Dahil ba gusto nyong, dahil ba sa wala kayong pag-asa, ang sino man sa inyo, walang pag-asa na maging presidente, or sa susunod na eleksyon ay baka sa kangkungan na kayo damputin, at ang pag-asa nyo lang para makakuha ng mataas na pwesto ay kung magiging presidente itong si Sara Duterte. Ganun ba? Kaya ganyan na lang ang pagsuporta ninyo. At nung panahon ni Digong Duterte, para kayong mga nasa pistahan, dampot dito, dampot doon, pakinabang dito, pakinabang doon, nang hindi kayo na-check ng gobyerno. Yun din ba ang inaasahan yung mangyari pag si Sara Duterte na ang maging presidente? Yung pababayaan na lang kayo, gawin ang mga gusto ninyo. Dahil pare-pareho kayong mga kurap. Dahil kung magiging presidente ang isang kurap, katulad na nga nang nangyari sa term ni Digong Duterte, pinabayaan niya yung mga galamay niya. Kurakot dito, kurakot doon. At yan din ba ang inaasahan yung mangyayari kung itong si Sara Duterte ay magiging presidente? Kurakot dito, kurakot doon, at kurakot araw-araw. Mga kababayan, huwag po natin hayaang mangyari sa atin yan. Baguhin na po natin. Tigilan na natin ang katulad na pambabastos sa gobyerno, pangwawalang hiya sa taong bayan na ginawa ng kanyang ama na si Digong Duterte, na hanggang ngayon nga ay ito, nililitis na or lilitisin na yung kanyang mga krimen na ginawa doon sa ICC. Huwag na nating ulitin yan. Magkaisa tayo na huwag nang magkaroon tayo ng isang presidenteng bastos, walang hiya, at magkakaw. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa akin channel, kindly subscribe. Malaking bagay po ang subscription ninyo. Wala naman pong bayad yan. Makakatulong po sa atin yan, sa ating munting channel. At pwede po tayo mag-share, mag-komento. Pilitin natin masagot ang inyong comments. At i-share po natin ang episode na ito sa ating mga kakilala, mga kaibigan, para maraming makabatid, makaalam kung ano ang ating mga pinag-uusapan dito. Maraming salamat po at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo muli. We left and took our time.